Hello guys, magandang araw po. Dito naman to ating video na ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko kahapon. Ayan, umpisan ko kahapon yung paglilinis ng aking sagingan. Makikita niyo dito yung saging ko, tapos mayroon nga akong kahilira dito na ng buko. Yan, makikita niyo yan. Ginagawa ko tong contour lines kasi itong technology na to ay parang kawig ito sa salt. Anong ibig sabihin ng salt? Yung salt ay hindi asin na, ano yon, sloping agricultural land technology na makikita nyo sa itaas, yung lupa ba ay slope siya, kaya nilalagyan natin ito ng contour lines o contour o pilapil. Kaya yung ginawa kong pilapil ay itong pinagkukunan namin ng buko, kasi nagtitinda kami ng buko na kung merong mag-order na yung ginagawang salad, buko salad ba. So ito yung ginawa ko para yung soil hindi mag-erode pababa. May nakasangga, may nakabangga ditong pilapil. Dito siya mag yung mga lupa na mag-erode dito sa ating ating tanim. So mapapansin nyo merong kahoy sa itaas. So ipipreserve ko yan kasi yan ang nag-prevent ng tubig o ulan. Halimbawa pag umulan, yung niya, yung kanyang ugat, yun ang nagsisipsip sa malakas na ulan. So kaya pinipreserba yan. Yan kasi ang ng tinatawag nating salt. Dapat sa bandang itaas merong kakahoyan para siya ang magkokontrol ng baha or flood na ulan, galing sa ulan ba, na halimbawa kapag malakas yung ulan. So yung mga tanim hindi yan masisira, kaya yung mga pinagdamuhan pwede rin yan sa contour lines o gawing compost, ipakain sa berme or lang sa compost pit. So yan ang mga benefits na natin sa kakahoyan at sa ating sa contour lines. Kasi ito naman, pangalawa, pag halimbawa pag matuyo na itong mga kuan ito ng may anay, madali yang mabulok, saka pwede ring ipakain yung mga anay na yan sa mga sisiw ng manok. Tapos pag na ito, halimbawa pag lumambot, siyempre mabubulok siya, pwede na rin siyang gawing pit moss or kukupit. Yun bang pwede nating patingan ng ating mga buto ng mga gulay. Yun, maganda yung ialagay sa potting bag or sa seedling tray para hindi ka na bibili ng pit moss. Kung meron namang available dyan sa inyong lugar, ito ang ginagamit na tinatawag na pag nadurog na, pag na ito na nabulok, kasi gawa ng madali itong mabulok dahil kung laging basa at inaano ng anay. Kasi yung anay na ito yung taga siya, nagmo-moist lagi yung laging mababasa dahil gawa ng inaano ng anay. Ayan makikita nyo maraming anay yan. Kung minsan pag may yung namin, yung manok, yung may sisiw, ayan yung pinapakain ko pag walang yung pakain sa kanila. Mas maganda dito kasi more on kasi na trends para sa ng manok. Yan ang mga benefits niyan.
Pag halimbawa, pag natuyo naman, o tuyong tuyo, halimbawa, pag tag-araw, pwede rin gawing panggatong. So, yan ang magandang benepisyo sa ano ng buko. Marami talagang makukuha ang benepisyo sa ano natin, sa niyog. Kasi marami kasi kami nito. Mayroon pa nga ako doon sa kabila na ano pinapaano ko, kaya lang kulang kami sa wala akong shredder kasi yan lang sana yung wish ko na makabili sana ako ng ano shredder ba yung pang ano yung pang shred or para maging pwede makagawa ng kukupit or kukukwire yun. Pero baka balang araw makabili na rin ako niyan. Kasi yung ano yung ginagawa ko magkaroon ng kukupit eh ano lang mano-mano. So kunting tiyaga-tiyaga na lang muna para makarami. Bukas itutur kita kayo sa aking nakaimbak na ganito doon sa kabila naming bahay. Ah, sa dati naming bahay, meron nakaimbak doon na malapit na siyang gawing ano kukupit kasi ano na yun eh parang mabubulak no eh pwede rin maganda rin ipakain yun sa berme or i-ano lang sa ganito rin i-ano sa salt kasi may target akong ano ipakita ko rin sa inyo kung paano ang pag ano talaga ng salt yung walang ano talaga yung bakante ba yung bakanting lote na bundok yung parang hili ba siya hindi naman masyadong mataas kasi yung purpose natin na meron tayong salt siyempre di mawala yun mga dapat may kahoy doon sa taas sa ibabaw na porsyon para safe yung mga tanim mo tapos sa bandang pilapil pwede rin yun itaniman mo ng mga kahoy para ano pa siya sa environment walang problema sa environment kasi makokontrol mo rin yung mga halimbawa yung kalamidad kasi global warming na ngayon yun ang inaano ng gobyerno natin na dapat magtanim tayo ng punong kahoy at mga pagkain na halimbawa ng gulay, palay para naman meron tayong food security ba pero sinasabi ko nga yung ano ko technology ko yung organic talaga or natural farming system yon ang ginagamit ko ngayon so subaybayan nyo na lang po yung aking sunod na video na isi-share ko sa inyo baka bukas pag natapos ko ito buti na yung ano ba yung ano lang yung kung ano tatapusin mo na yun natin yung isang project ko ito sa next ano ko naman na isi-share sa inyo yung paggawa ng concoction abangan nyo po yung di ba problema natin yung sa ngayon yung mga magsasaka natin sa palayan problema natin yung kuhol so meron akong isi-share sa inyo na kung ano ang makukuha natin sa pisting kuhol na yan pero sa akin hindi yan ano problema hindi yan piste kasi sa experience ko na yan may makukuha tayong benefits abangan nyo na lang po ang aking isi-share sa inyo pero baka mga bukas pag dagdagan ko yung napulot kong kuhol na yun sa aking palayan isi-share ko sa inyo bukas kung paano ang paggawa ng foliar na fertilizer na galing sa kuhol yun lang po salamat po at sa muli paki-subscribe po yung aking channel Magsasakang Channel maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat God bless sa inyong lahat salamat po